Punta tayo rito. Actually, ito yung magiging main topic ko dun sa Banat Boy, no? I'll try to show you, I will try to show some videos, no? Pertaining to this topic. Kasi itong next topic natin, no? Ito yung pinapakalat ngayon nito mga ulupong eh. No? Hindi ko alam kung bakit eh. Kinain daw ng buhay? Ha? Hindi pa nagsisimula yung laban, may nanalo na agad, ganon? Ayan nagmumukbang, ano ba naman yan? Mukbangers, ganon? Bali-balita, mas kumain pa ng lumpia. Sabi ni Kong Ridon yan kumain na, literal naman talaga pala kumain ng lumpia. Tapos sinabi, kinain si Congressman. Pucha, paano mangyayari kasi yun? Wala namang oral argument doon. Diba? Pucha, yung pre-trial, ang agenda niya, witness list, documents, stipulation, contested issue, procedural matters. Wala, saan nagkaya doon? Ipipresent mo yung mga dokumento mo at saka yung listahan ng witness mo Titingnan kung okay Diba? Tapos order of pre-trial. Titingnan po siya paano nagka-diskusyonan doon Besides, kung ganun kagaling, bakit hindi nila napigil yung impeachment? Diba, Ma'am Rayan? Doon palang impeach ka na sa Congress Kung hindi sana nyo pinarating dyan, sana ginalingan nyo. Doon pa lang sa impeachment doon sa Congress. Di sana hindi siya na-impeach second time around. At hindi na umabot dyan sa Senate. Tapos ngayon pa kinain ng buhay pa kayo nalalaman. O hinipe lang. Hinipe nyo lang yung pre-trial na pabor sa inyo. Bakit pre-trial pa lang? Paano nagkaroon ng legal knockout? Before anyone declares a legal champion, eto may isang problema agad sa naratibo Di ba? The meeting being discussed was pre-trial conference. Primarily focused on the witnesses, documentary evidence, stipulation, and procedural matters. Di ba, America Chola? Ang aga ginagalit tayo Hindi pa ito yung actual na impeachment trial. Kaya ang tanong, saan nangyari ang sinasabing legal demolition? Kung wala namang full-blown oral debate na naganap. Pucha, paano nagkaroon ng kainan doon? Mukhang mas tama si Congressman Ridon. Baka doon nga talaga nagkaroon ng kainan ng lumpia. Biruin mo ba naman Pucha, nilamon ng buhay. Pucha, yun yung headline? Oo, yes, catchy. Maybe panalo kayo doon. Pero paano nagkaroon ba ng debate? Anong debatihin doon? Your Honor, Mr. Chair, ito po ang aming mga listahan ng mga testigo. Sa makatwid, sa aming pong pagpresenta nito, ito po ay aming idinideklara ngayong oras na ito na kami, na mga taga-depensa, ay ito po ang aming defense. At ito rin po yung aming mga dokumento rito. Huwag niyo po kaming tututulan dahil dito pa lang po, magpapang-abot po tayo. Puta, wait lang, ma'am, pre-trial pa lang po to. Hindi! Pucha, pre-trial, palumpalo na yung mga attorney ng depensa. Pucha, nagagaganon na. What? Putik! Grabe, Grabe ma-make news talaga. Grabe ma-make news yung DDS. Grabe yung kababastos. Grabe kawawalang niya. Kinain? Pucha, alam niyo, pero ang galing Puta, ang galing talaga ng PR team nila. Pucha, mga balasubas talaga tamo, yan yung topic ng lahat Okay, kayang-kaya nilang kontrolin din talaga, That you have to give it to them Pero tigas na mukha Ano ba yung nagka-diskusyonan na ron Etong lumpiang punto,
Etong lumpia aming kinain ay hindi po ganong kasarapan. Ano po masasabi niyo rito? Puto, sabi naman ni Congressman Jervin Luistro, medyo masarap naman po para sa amin. Ang timpla po ay medyo sakto yung alat at sakto rin po yung tamis. Nadulot po ng asukal. Sabing, puto, sumagot na naman yung attorney Sison daw. Kayo po dyan ay nagkakamali. Ito pong lumpia ay hindi po sakto. Yung crunchiness ng kanyang balat. Yung pagkakaluto po sa loob ay hindi po ganong kasarapan. Medyo konti po, no? 1.005 dun yung sa taste palates ko, yung aking panlasang alat. Medyo hindi po siya pumasa. Po siya nakain. Wala, kain ka. Parang ganon? Ano yung anong klaseng kabaliwan yan? Mga ulaga, hayop kayo. Putya, butas-butas yung kwento nyo eh. No? Yung headline parang naganap na heavyweight championship fight, ganon? Pero yung problema, pre-trial conference pa lang yan. Parang pinapalabas nyo po dyan, championship fight na, ganon? Anak ng tukmulo. Ang mga pangunahing pinag-uusapan niyan, yung procedural agreements, admission, exhibits, tsaka documentary listahan ng witnesses. Kung procedural matters, no, yung laman ng meeting, paano naman nagkaroon ng kinain ng buhay doon? Saan yung transcript? Pakita nyo na nagkain na ng buhay. Shit! Parang ganon. Saan yung matinding oral exchange na kung saan tinalo? Saan yung legal knockout na sinasabi niya sa headline yung kabalbalan? Anak ng tokwa. Ito pong tubig na to, no, ay mineral water po ba to o baka tap water lang? Tinikman naman ni Jervin Luistro na kung Jervin. Sa tingin ko po, ito po ay mineral water. Bukod po siya, nandun po sa lalagyanan ng mineral water at meron po siyang brand. Sa tingin ko po, yung lasa niya rin ay mineral water. Pasok na naman si Attorney Sison. Diyan po kayo nagkakamali. Kung kaya nyo pong palabasin na ito ay mineral water, kayo po dyan ay nagkakamali. Ito po ay hindi gaanong distilled. Hindi po siya dumaan sa tamang mga eksperimento para matukoy natin yung tamang sarap niya. Medyo mataas po yung pH niya. Kaya yung panlasa niya po, hindi po shoot. Anak ng toko, kain ka talaga kung ganunan lang. Anong usapan niyan? Anong oral debates dyan? Ano yung patawa? Para naman kayo mga tanga dyan. Habang may mga nagsasabing dinurog daw, no? Ang prosecution team, ang pinakakongkretong detalye na lumalabas mula sa mga taong may naroon, no? Is, yun lang eh. Yung kumain ng lumpia. At may picture pa. Kumain ng lumpia si Sison. Sure daw eh. Oh. Yun yung actual eyewitness detail. Si Congressman Redon, nandun siya eh. Pero yung legal distraction na sinasabi ng headline na nasan yung public record na nagpapatunay na talagang kinain nga. Kaya mga birador may isa pang mas malaking tanong eh. Kung talagang ganun kalakas yung legal team ni President Sara Duterte, bakit hindi sila lumitaw nung House impeachment proceedings? Kung saan doon nakipag-debates na sila ron, doon nila pinagmumukbang yung mga congressman doon. Doon pa lang may kakampi sila eh. 'Di ba? Doon pa lang sana. Kasi kung may sapat na basehan para umusad yung impeachment, no? Putya, kung talagang kaya nyong pigilan yun, yung pag-usad, putya, dun pa lang. Right there, from that spot. Diba? Putya, kung kaya nilang kainin ng buhay si Chairman Jervin Luistro at yung prosecution team, hindi ba dapat doon pa lang ipinakita na nila yung legal firepower nilang pinagmamalaki kung meron man?
Putya, kung doon pa lang sa Kongreso, no? Nawasak na yung argumento ng impeachment complaints. Putya, baka hindi na sana umabot sa Senado yung usapin. Pero yung realidad, no? Umusad yung impeachment process at nakarating sa trial stage. Pre-trial stage. Kaya ngayon, na parang may revision yung naratibo. Pagkatapos ng laban, kaysa ebidensya ang panalo bago magsimula, dinedeclare nyo na kaagad, nagkainan. Para naman kayong mga tanga niyan. Punta na tayo sa next topic. Para mga tanga, no? Hindi, sa totoo lang. Grabe, pero loko lang yung maniniwala dyan sa mga hayop na yan. Hindi tayo maniniwala dapat dyan. No, mga birador natin, ha? Pero kasi ang mas mahalagang tanong ngayon ay hindi ko sino yung mas magaling eh. No, kung sino yung mas magaling gumawa ng political narrative. The real question is whether the fact supports the claim that someone was completely outclassed during a meeting. 'Di ba? Saan yung preba nyo na in-outclass? Yung meeting na yun was largely procedural in nature. Ako sa tingin ko, no, mahirap tanggapin agad yung claim na may legal knockout na naganap. Pre-trial conference pa lang yung pinag-uusapan. Wala pang presentation of evidence. Wala pang cross-examination. Wala pang trial proper. At kaya para sa akin, kung talagang ganun kalakas ang legal team na sinasabi ng kanilang supporters, at saka yung mga nagpapatutsada dyan, ay yung gumawa ng headline na yan, ang pinakamalakas na ebidensya sana ay nakita yun natin nung House impeachment proceedings pa lang. Sana doon sila nagpakitang gilas. Dahil yun, putya, pinakita sa media yun. Dahil kung doon pa lang nadurog na yung kaso, baka hindi umabot yung impeachment complaint sa Senado. Kaya sa ngayon, mas mukhang headline lang yung panalo. No? Kaysa sa napatunayang legal victory. Wala, tae-tae kayo, no? Dito bukelya kayo kagad sa amin. Sa totoo lang. Pero ganun talaga no? They cater for a particular set of audience, no? Yung mga medyo mahihina yung utak, no? Doon lang yun talaga Ayop Pero kawawa mga kababayan natin, no? Kawawa mga kababayan natin.